magpo-food trip lang tayo. Dahil ngayon lang ako magpo-food trip dito. Although nakakapunta na ako dito before pa. Pero yung mag-walking at food trip dito, hindi ko pa na-try. So ngayon, gagawin natin. Ayun pa ngayon, the original Shanghai fried siopaw. So ito try natin. Medyo mahaba yung pila, so wait muna tayo. So, our first stop for this Binondo trip is the original Shanghai fried siopaw. Located yan dito sa 828 Ongpin Street. So, ayan, since 1985 parang sila dito, guys. At ayan, marami silang in-offer bukod sa kanilang mga fried siopaw. And, alam mong bago yung kanilang fried siopaw kasi nakita nyo naman si ate, ayan, very busy mag-pack ng kanilang mga fried siopaw dahil mukhang yan ang kanilang bestseller talaga. As you can see, sobrang lambot ng siopaw nila, guys. At ayan, very meaty. May mga chives na nakikita nyo. So, let's try this out. Ano ba kaya ako gusto? Kasi yung laman niya, laman ng Shanghai. Kaya okay sa akin. So, kung target lock din kayo sa Shanghai, you might as well try this fried Shanghai siopaw dito sa Binondo. And of course, marami silang in-offer bukod sa kanilang famous Shanghai fried siopaw. Next stop is the Lord's Toast Bakery, the home to one of the best egg tarts that we can try here in Binondo. So ayan, the secret of these egg tarts daw are the flakiness. So as you can see, very fresh pa ang kanilang mga egg tarts at marami pa silang binibenta, diba? So let's try this out. Isa pong egg tart, isang peraso, tas isang special diced hopia. I can say na flaky talaga siya. Nakita nyo naman dito sa crust. Meron siyang mga layers and very custardy yung kanyang filling. Pero since first time ko ito matatry, itong Lord's Toast na egg tart, masarap naman siya. Mas gusto ko yung pagka-burnt niya sa ibabaw. Yung loob niya medyo custardy. Sarap. 56 pesos per piece. Ito na pala yung Chenko Street. Ito yung familiar yung mga quickly, baksilog. Pero usually, yung pinaka-familiar lang ako dito na place sa Binondo is itong Eng Bitin tsaka yung Lord's Toast. Kasi nakikita ko na nga siya na hindi lang dito meron sa Binondo. So for our meal, we'll try this Estero fast food. Kaya siya tinawag na Estero fast food dahil nga naman nandito siya malapit sa bridge. So guys, nandito ngayon tayo sa LGA Fast Food. Dito pa rin to sa kabaan ng Ongpin Street. Tapos dito nagsiserve sila ng frog legs. Hindi pa ako nakatry ng frog legs ever. Pero ngayon, susubukan natin. Meron silang iba-iba, fried garlic frog legs, buttered frog legs, adobo frog legs. So, tatry natin. Siyempre, hindi lang frog legs ang kanilang in-offer. They also have soup, chicken, pork, beef, and even hot pot. And of course, meron ding rice. Hindi mawawala yan sa ating mga Asian. So, ang in-order namin is fried spare ribs with tausi. So, ano nga ba yung tausi, guys? Tausi is black bean. Mukha namang masarap. Mukhang crispy pa naman yung fried spare ribs nila. So, let's try. So, this is what it looks like up close. Ayan, nakita niyo naman generous amount of fat and also yung laman. But, looks crunchy pa rin siya. What I like about this is kahit nakasama na yung sauce dun sa pinaka-spare ribs, crispy pa din siya and also, hindi overpowering yung lasa ng kanilang black bean sauce. So, kung first timer ka, hindi overwhelming, nakainin siya. Spare ribs na merong black bean sauce. Actually, ngayon, hindi ako mahilig sa beans, guys. So, first time ko lang din makatry ng black bean sauce. Tapos spare ribs. Yung spare ribs masarap. Sa yes for me. Okay lang din yung sauce. Wala naman siyang lasa na hindi ko type. Interesting din. So guys, dumating na yung salt and pepper frog legs na binili namin. Ito siya. Mabango naman siya. Sabi nila, lasang chicken lang daw yung frog leg. So, itatry natin ngayon. Taste test. Ito yung itsura niya, guys. Ano ba ito kinakain?
Tapos, bready. Nakain ba to? Mas gusto ko yung may laman. May laman. Yung first time mo kumain ng frog legs, tapos nag-request ka pa, gusto ko yung medyo malaman. Masarap naman siya. Like, weird lang pag inisip mong frog legs siya. Pero, pag kinain mo na siya, lasa na sa chicken. Nothing kakaiba. Pero masarap siya. Hindi naman siya yung Siyempre, hindi mawawala sa ating Binondo food crawl ang Eng Bitin Chinese Deli. Since 1912 pa to. And ito yung isa sa malaking branches nila. Parang 2 or 3 floors to. Na makikita mo dito yung kanilang mga ino-offer na iba't ibang hopya, iba't ibang ready-to-eat food items sa Chinese delicacies. And what really caught my eye was their Tea Brothers or yung milk tea branch nila dito sa tabi ng Eng Bitin. They offer different milk tea or tea latte options and of course, refreshing sweet teas para sa mainit na panahon. But I ordered the ube milk latte because ito yung isa sa mga different drinks na I haven't tried yet. So, let's try it. masarap siya, kaya lang kulang siya sa yelo. Parang gusto ko padagdagan ng yelo. Ube latte ito guys. Dito sa Eng Bitin. Pero, sister company lang yata nila yung Tea Brothers. To my ube lovers out there, this is very fun to try and also refreshing and it's not too sweet. Perfect for that pick-me-upper drink. So, isa din sa mga pinipilahan dito sa Binondo is the Dongbei dumpling. So, ito ay nag-o-offer ng xiaolongbao, pork dumplings, kuchay dumplings, and also noodles. Pero ang maganda dito guys, ginagawa nila yung skin ng dumpling nila by hand. So, handmade yung paggawa ng kanilang skin. And ayan, sobrang init pa kasi bagong-bagong luto pa siya. What I tried is their xiaolongbao. 6 pieces na siya guys for 85 pesos. Medyo juicy din naman siya. Sobrang init talaga. Pero meaty din siya inside. Of course, I have to try their kuchay dumplings. So for those who don't know, kuchay is garlic chive. So syempre mahilig tayo sa garlic. Kaya I gotta try this. And also medyo mainit lang dito sa place nila and wala talaga silang seating. So kakainin mo lang siya on the go. It's a mix of kuchay and also pork pa rin. So, masarap pa rin siya and also very garlicky. And that concludes our Binondo food crawl, guys. I hope you enjoyed watching this video and I hope may natutunan kayo and na-excite kayong pumunta sa Binondo. And if you did, don't forget to like, comment, and subscribe. Till next time! Bye!